to recognize the presence of the following. From the Department of Justice, we have the Senior Deputy State Prosecutor, Attorney Marisa O. De Los Santos Haugan, ma'am. And State Prosecutor, Attorney Roy C. Devesa. From the PIDEA, we have Director General Moro Virgilio Lasso, Attorney Francis Del Valle, and Acting Director Martin R. Franca, and with other members of the PIDEA, sir. Yung isa, yung abogado. Andyan, sir, si Attorney Delgado, sir. Okay, thank you. From the Philippine National Police, sir, we have Police Colonel Ronald Briones, Police Lieutenant Colonel Ella Cristina Ulangen. Is that correct, ma'am? Thank you. From the National Intelligence Coordinating Agency, we have Director Alden Masaka. Morning, sir. We also have Mr. Jonathan Morales, the chairman of the Anti-Drug Advocate Laban sa Pamilyang Pilipino. We also have Mr. Dave Curioso. We have, as I mentioned earlier, sir, Attorney Alvin Cent Delgado, and we have Miss Maricel Soriano, sir. Thank you, sir. You seem to be so tense. Just relax. This is only Senator Bato. This is not the king of the world. Please relax. Wala problema, ha? Relax lang. Oh, masyado kang tense. Baka mamaya, may tubig ka dyan, please. Drink water. Ha? Ito, sir. Okay, sige, relax lang mo. Thank you. Continue, Kumsek. Okay na? Today, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will continue to conduct this motu proprio investigation in aid of legislation on the alleged PIDEA leaks. Muli, gusto ko itong bigyang din. Ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Your Senate, including this committee, investigates for the purpose of shedding light on policy gaps, administrative as well legislative. May mga pagkukulang ba sa batas? Paano natin matutugunan ang mga pagkukulang na ito? I will be the first to proudly say, we are not here to feed anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Kung showbiz at chismis ang hanap ninyo, hindi niyo po iyan makukuha sa Senado. Simple lang po ang mga nais nating malaman. Gusto natin malaman sa ating investigasyon kung paano na ang confidential documents, classified documents, na dapat ay nasa pangangalaga ng ahensya ng gobyerno ay napunta sa kamay ng private citizens. Kung totoo na confidential documents ang mga nailabas, mayroon kayang confidential documents involving our national security ang hindi natin na malayang napunta na pala sa mga taong walang authority na makatanggap ng classified information. Gusto rin nating bigyang linaw kung ano ang katotohanan sa likod ng mga alleged PIDEA leak documents. Ito ay may hahalintulad sa isang iskandalo na maaring maging pahit sa pangalan at pagkatao ng mga sangkot. Mayroong pananagutan ang bawat ahensya ng pamahalaan sa mga datos na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang pangunahing mandato natin ang paggawa ng batas, gusto natin malaman sa pagdinig natin ngayong araw na ito kung ano pang mga panukala ang kailangan nating gawin para proteksyonan ang mga impormasyon at datos. At gayon din, paano pagtitibayin ang mga proseso sa ating gobyerno
sa pangangalaga ng mga ito. We do not owe the Filipino people a hearing that sidelines as a circus or as a variety show. We owe them instead a process marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice. Let us proceed with a shared sense of urgency, understanding that the conduct of these investigations, as well as their outcome, will impact our institutions' credibility and our citizens' safety for generations to come. Thank you, and good morning again. Before we Senator mag-deliver ng opening statement nila, so as we proceed with this investigation in aid of legislation, may I request our committee secretary, Mr. Lawrence Asierto, to administer the oath of all resource persons present into this hearing. Yung hindi lang I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo and Senator Jingo Estrada. Thank you, Your Honors, for joining us here. Thank you, sir. Wala ka nang i-list na ako? Meron, sir. Please. Sir, before I would like to administer the oath, I would like to recognize also the presence of Attorney Althea Teresa Duban from the National Privacy Commission. Sorry for that. May we request the new guests and resource person to please stand up and raise their right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. For the information of the body, we sent out invitations to Ms. Maricel Soriano. Thank you for her presence. And later we will administer the oath on her. We also sent out invitation to Attorney Paquito In Ochoa Jr., the former executive secretary. But he has this letter addressed to the chairman. There, Senator De La Rosa, the undersigned writes to regretfully inform the Honorable Chair that I will be unable to attend the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs scheduled on Tuesday, May 7 at 10 a.m. due to a scheduling conflict. Unfortunately, it was only this afternoon that I learned about the letter from the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. By the time I had read the letter, I had already committed to several meetings set for tomorrow, which I am unable to schedule nor beg off from at this juncture. Thank you for your kind understanding and please accept my apologies for any inconvenience my absence because of the proceeding committee. Maraming salamat po. Respectfully yours, signed, Tony Paquito. So, Kumsek, take note. Right after this hearing, pag na-determine natin kung mayroon pa tayong succeeding hearing, sa pena, invitation, still invitation. Invitation pa rin. Nandiyan sa pena. Ha? Invitation pa rin. Pag meron naman siyang rason, ha? Sa pena. Mas maganda sa pena na diretso para matapos tayo dito. Kumsek, you administer the oath. May we request... Ma'am Maricel, relax lang ha. Relax lang. May we request Ms. Maricel Soriano to stand up and raise her right hand for the oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. I would like to acknowledge also the presence of Senator Robinson Padilla.
Thank you, Your Honor, for coming over. Now I declare the presence of a quorum. Also, we have sent invitation to former Director of PDEA, Police Lieutenant General Arturo G. Cagdac Jr., retired. He has this answer. This is in dear Senator De La Rosa. This is in reference to your letter dated May 2024. May I respectfully request that I be excused from attending the said public hearing because I was admitted at Capitol Medical Center, Quezon City for an MRI of my cervical spine and therapy due to the neck. So, meron siya medical reasons. How about General Serapio? Check. Maalam na PNP yan dahil retired yan. He's still receiving his pension. So malukit ng PNP yan. Ha? Pakikuan na lang. Pag-siring. Sino pang inibitahan natin na hindi dumating? Civil Service. So, Miss Maharlika initially signified her intention to attend this hearing, but later on withdrew her intention. Sent a letter of regret. Saan natin na-address yung kanyang invitation? Email niya. Okay, marami sana tayong dapat itanong doon sa kanya kung andito sana siya. With the indulgence of my colleagues here, I just would like to continue where we left off during the last hearing para tuloy-tuloy yung train of thought ng ating questioning. I would like to continue on with the former PDEA agent Jonathan Morales. Thank you. Okay ka lang ba? Yes, Sir Honor. Thank you. On April 29, 2024, this committee received an email from the anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino with the subject matter position paper of Jonathan Morales. It has an attached document entitled position paper dated April 30, 2024 with your name and position as chairman of the anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. In the letter's signature line, but without an actual signature. May we know if you were the one who sent the email and submitted the said position paper to this committee? Yes, Sir Honor. Ako po. Pwede malaman bakit walang signature doon sa pangalan mo? Hindi po ako marunong maglagay ng signature doon sa email, Sir Honor. Kaya po, pinadala ko po dito ng yung hard copy. Hard copy? Opo. So, should you know how to make the e-signature, you could have signed that. Hindi ko po. Kaya nga, kung alam mo lang sana, Ako, alam ko po. Pipirman mo. Anyway, you are not denying those statements. Apo, kita po pirma. Okay, thank you. Yung anti-drug advocate laban ng pamilyang Pilipino, is this a new organization? 2014 pa po yan na itatag, Your Honor. Bali, na-register po yan sa SEC.
kaso is easy registered. Yes, Your Honor. And you are the chairman. Yes, Your Honor. Thank you. In the alleged pre-operation report, it was stated that the place where the personalities frequently use illegal drugs is inside the Unit 4-C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. However, in your position paper, paragraph number 11, you mentioned that the subject of your halted operation was Unit 46-C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. May we know if both addresses were supposed to be the subject of your investigation or nagkakaroon lang ng clerical error somewhere along the way? Yung po nandun sa, alam po, no, doon sa position paper, yun din po yung nakalagay doon sa memorandum na para doon sa Director IIS 46C. Nagkaroon lang po ng typographical error doon sa, hindi ko lang po matandaan doon sa pre-ops o doon sa authority to operate. Your Honor. Thank you. So, 46-C. 46-C. Not 4-C. Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, Why? Yeah, go ahead. may I know who owns this unit? Hindi ko po alam, Your Honor, kung kaninong unit yung ano, dahil nga hindi nag-materialize yung anti-illegal drug operation nung type po na yun, Your Honor. Thank you, Senator Jinggoy. I would like to yield the floor to Senator Bungo for his opening statement. You have the floor, Your Honor. Mr. Chair and all the resource persons present today, may I put on record nung nakaraang pagdinig ng committee ito nung April 30, pero kasabay po ito nung pinamunuan kong pagdinig ng Committee on Health kung saan mainit at controversial din ang usapin tungkol sa health emergency allowance ng ating mga healthcare workers at ang issue ng Belkens. Ukol naman po sa usapin ngayon ng kampanya laban sa illegal na droga, Mr. Chair. Ayaw nating masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kapag bumalik po ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ano man po ang approach o atake ng administration ngayon, suportado ko ito basta ang importante ay tuluyang masugpo ang problema pagdating sa illegal na droga sa ating bansa. Kaya nga po bilang chairman ng Committee on Sports, lagi kong hinihimok ang ating mga kabataan to get into sports and stay away from illegal drugs to keep us healthy and fit. This is my own small way of contributing to the continued campaign against illegal drugs. As Vice Chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, I am here to support the committee, most especially our hardworking chairperson, Senator Bato de la Rosa. Ito po si Senator Bato ay walang kinakatakutan, no? Ang nais lang natin malaman sa hearing na ito ay lumabas po ang katotohanan. Nothing but the truth. To all resource persons here, may I remind you to respect this institution. You are all under oath. Huwag na huwag ninyong tangkayin na magsinungaling. The truth always. Kung ano lang po yung totoo. Kung ano yung totoo, kung ano yung tama, yun ang inyong sabihin. Yun ang inyong gawin at hindi po kayo magkakamali. The public deserves the truth. No more, no less. Katotohanan po ang inaantabayanan ng taong bayan. Dahil kapag lumabas ang totoo, mas makakapag-focus na tayo sa pagtulong sa mga nangailangan at pag-address sa iba pang mga suliranin ng bansa. Dami pa nating problema sa ngayon. At importante rito, mawala na po yung agam-agam at may papakita ng gobyerno ang kanilang sinseridad na puksain po ang illegal na droga sa bansa. Ayaw natin bumalik ang illegal na droga. Pag bumalik ang illegal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik na naman po ang kriminalidad. Mas nakakatakot maglakad sa gabi.
kita naman natin ang epekto kapag mabuksa talaga yung illegal na droga sa ating komunidad. Mawawala ang krimen at makapaglalakad po ang ating mga anak sa gabi na walang takot. Mas mawawala ang korupsyon at magtitiwala ang tao sa gobyerno. Let's buckle down to work dahil marami pong mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Bongo, Your Honor. I would like to yield the floor to Senator Robinor Padilla. Actually, siya yung pinakauna dito, pero pasensya ka na. Nauna ko Senator Bongo, pero ikaw ang pinakauna dito. Go ahead, you have the floor, Senator Robinor Padilla. Maraming salamat po, Idol Senator Ronald Pato de la Rosa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa aming General Bongo at General Pato de la Rosa, ang aking mga kasama sa TTP, at siyempre po ang aking idolo, ang anak ng masa, Senator Jingo Estrada, sa inyo pong lahat, sa amin pong ginagalang at pinamahal leading lady Maricel Soriano. Mabuhay po. Ako po ay sa totoo lang, Senator Bato, ako po'y galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking loob ng tahanan. Hindi ko motel, tahanan. Kasama ko po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak. At ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pupunta dito sapagkat napakahalaga po na masabi ko po ito sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na ito. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ang trabaho ito ay ginagalang namin. Kapag sinasabi ng ibang tao, racket, mga racket, kayo masakit po sa amin. Dahil kahit kailan hindi racket ang tingin namin sa trabaho. Ang inihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Pumasok ako sa politika Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan hindi pinag-initan ng mga artista. Sa totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana sa pagkakataong ngayon, isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman. I-save naman ninyo yung mga artista, hindi naman yan laruan.
Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. Tapos ilalabas sa internet, ilalabas sa social media. Ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami. Sana po konting, kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Senator Bato. Thank you, Your Honor, Senator Robert Padilla. By the way, I have no intention to aggravate your medical condition by inviting you here. I received an information that you would like to attend via online, so it was okay for me if you went online. Okay lang po, Senator Bato, na-mistake kita eh. Thank you. Maraming salamat. Yan ang kaibigan. Walang iwanan. Ha? Kahit na hirap yung medical condition mo. Thank you. Thank you very much. I would like to yield the floor to Senator Jingo Estrada for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Senator Rosa, my colleagues, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. We thank the good chairperson for hearing this controversial issue concerning the alleged leakage of PIDEA confidential information that happened in 2012. Malinaw po ang intensyon ng ating pagdinig, ang ilabas ang buong katotohanan. At malinaw din po ang nakasaad sa mga umiiral na batas, ang pagsisiwalat at di tamang paggamit ng isang confidential na impormasyon ay illegal at may karapatang parusa. Mr. Chair, may I invite you to Section 7, letter C of Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official Employees, states that disclosure and or misuse of confidential information. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public, either to further their private interests or give undue advantage to anyone. Number 2, to prejudice the public interest. Napakalinaw po. Ngunit bago natin i-apply ang batas, kinakailangan muna natin ma-establish na meron na confidential na dokumento, impormasyon. At kung meron, official na dokumento ba ito na PIDEA o fabricated lang? And the next important question that needs to be answered is, who committed the disclosure of the documents, whether they are fabricated or not? And I hope that we will be able to know what really transpired and to determine if illegal acts were committed and make responsible individuals accountable. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Jingo Estrada. We requested from Rockwell Residential Towers Condominium Corporation about the ownership and occupants of the said unit, Condo Unit 46-C. But ang sagot nila ay ito. Please be advised that we are constrained from releasing personal information based on your request because of the Data Privacy Act. We know from the National Privacy Commission if is there reasons valid? Are the reasons valid? Hello. No, Honorable Chair, because if it is the request is for a process, a legal process, or that the information will be used in such a meeting as this, or in order for you to fulfill your mandate, then you should have been given access to that requested information. As long as you were able to explain or to give due notice that the requested information will be used for a legal process or a lawful process, then you should have been given that information. This legislative inquiry is a lawful process. Yes, exactly. Correct?
Yes, correct. So, there is no reason for the management of Rockwell Residential Tower Condominium Corporation, General Manager Marjorie Casiban, siya nag-pirma ng letter na ito na hindi na pwede ibigay. They should cooperate with this committee. Am I correct? Yes, you're correct, Your Honor. So that's according to the National Privacy Commission. You are the main implementer of the Data Privacy Act. Am I correct? Yes, sir. Thank you very much. So, Kumsik, sa PINA, Rockwell Residential Towers, Condominium Corporation, simple lang naman hinihingi natin eh. Hindi naman ito nakakasira sa tao yung... But anyway, I would like to go back to Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales, about the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni Asik Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order nito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? BBGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya gano'n, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino yan. nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Pato nalaman ko. May ginagamit pa yata yung patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po. Saan niya nakuha yung informasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Saan mo nakuha yung informasyon? Dahil Where po, did your Hey. superior get the information? na namatay po. Naka-involve na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Dito po, When was this? after 1 year o matapos yung mahigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, Tawag sa'yo. si Attorney Serapio, Police Director Felizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inuhim, hindi siya abogado. General Serapio, yung Eliseo chief during the time of President Aquino. Felizardo Serapio po. Felizardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy, yung pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po,
Noong panahon na yon, nung nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pagpipigil sa amin na hindi pagtatrabaho, inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media noon, kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami ron sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Wala naman yung mga hinuli nyo Puro mga gawa-gawa nyo lang yan Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yung nakapirma na yan doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong na AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa Asset Preservation Order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero so pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang operations yun. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko nun Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay ni na Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan na i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ho ba? Diba? Pataas ho ba? Diba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PIDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Senator Macmillan. Thank you for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Hindi totoong mga drug lord na nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po ang binaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operation? Lahat po itong particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin Hanggang sa itong huli na-realize ko na kung sino yung nasa likod, kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarpan ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92.
kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacda. Sino ba si Gerald Cacda? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. At noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino itong mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former E.S. Ochoa ang order na patigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asek Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, if I may, Go ahead, Senator Jinggoy. who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganoon naman po mag-usap doon eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Serapio, Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol ko sa mga tinatanong nila, pero sa kabila nun, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention. I mean, permission of Senator Bongo and Senator Robert Padilla, Person Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung
alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo draft, magkaiba po yung draft doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or draft, Your Honor. Draft. Draft, Your Honor. Hindi ko... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of funds. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. No, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, plead, kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero dire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po ako dyan. Walang due process na akong binigay sa akin. Nung hinired ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you
misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service with the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig pang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man, dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi mo, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, final pa ng kaso, hindi ka nakukunin. I'm sure merong kang malakas na backer para pumasok sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never disclosed your record sa PIDEA. Di ba disclose yan? Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya didisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko to kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yun po yung military parlance at saka police parlance. Pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, kurap na opisyal. Yes, Your Honor. After noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos.
through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Gusto po. kita. Kung hindi ka Nagpiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, anong kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po, Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly Lisa Marcos, ito po yung lab. Sandali, siguro ka allegedly. Sino ang pinakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Tignan, pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado ron. Sa akin si James Kumar. Gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nagkakausapin ka? Yes, sir. Nandun. Nandun sa Ako po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigasyon na ito. Dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing? after Hearing po, na rin. May 1. Bago po ako interviewin ng Radio station to? bali, ang interview ko noon 11:30. So dumating ito mga 10 or 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung
Anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Kumaraw, huwag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga gano'n nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga gano'n, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang gano'n. Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap? Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Romy. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler dyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos, baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Nicoy o si Eric Santiago, napaka-insisting na. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si? Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor. Yung, ang alam ko, taga-Napolcom yun eh. Kung siya... Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, Yes, wait. mabalik ko lang dun sa Vice President Paul sa pagmasok ko sa PIDEA. Yes, sir. Okay. Hindi yung sinapit mong mga dokumento sa PIDEA. Sinasabi mo during those days, investigador ka, PNP security, so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PIDEA sa ngayon. Noong panahon po ng recruitment process, na-complain ko po lahat yan. Never wrote in your PDS, yung parang personal leadership, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, You were dismissed. Your Honor, merong pinasubmit sa akin, may pinakomplain nga po, yung PIDEA recruitment, pinakomplain po lahat sa akin. Nang-comply ko po lahat yan. Ano pinakomplain sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomplain naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos ko yan. Yung ginagawa po nila sa akin, na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip, na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Pagmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA? Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit for the committee the PDS documents. We have a copy of the PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, He was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown, part of it was discussed. Show the last hearing. We have a slide for that, Because I was not present. I was not able to follow the proceedings last year. But at any rate,
Bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang illegal, anti-illegal drug operation, ano yan ba dapat kumana? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sugutin mo direct yung sagot ko? Kung sino, ha? Huwag sa opisina. Yung kay Director, Nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Honor. Pag nagkakausap mo na, huwag sumagot. Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino ka nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Kami naman doon nag-usap palagi, no? Hindi kay dapat. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yung ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operations. General. Sino yung sinabihan mo kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa iyo siya nagpapaalam? Yun po. Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang contact ng mga casing or surveillance or anti-illegal operation, drug operation. Nagpapaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Bawa po Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante. Dapat po siya magpaalam sa akin para po ipapaalam namin sa aming director. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay Asing Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with Ipidea Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo dito sa kay Ginoong Morales? Noon po magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Kaso nga lang po, noon lang po last hearing, doon ko lang po nalaman na kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo dati po sampalataya ako sa kanya pero ngayon hindi na. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun na totoo pero hindi naman. Ganun po magkakakilala sa kanya. Para sa iyo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay papaalam po sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay Asing Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si Asing Gadapan, dapat siya naman po ang makipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin. At saka Morales, sa aming Director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay Asing Gadapan, nalaman ko yan na talaga pinahol talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia. Siya mismo. Sino siya mismo? Si Asing Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mababalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono. Sa pamamagitan nito si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay BG Lasso, no? Ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia.
Sana hindi ka nala nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya, Anyway, I will, may simple question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Furioso, and Pancia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw, kung meron po mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Your Honor, wala nakilala. Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa iyo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence Investigation Service, or tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos ang Kabonge. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na May nagtanong pa sa inyo during the last hearing. May nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PDEA na wala kang naalala, hindi isa. Last hearing, Your Honor, wala akong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 operatiba Sige, po. ako magtatanong sa iyo, sino itong 7 personnel na ito ng PDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor. Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, wala, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka pa binanggit na... Wala, Your Honor, wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you did not send documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng matawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan